Magandang araw mga bata! Welcome to Grade 4 online class. Ako si Wilfred Caras, ang inyong guro sa ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao. Bago tayo dumako sa ating aralin mga bata, tayo muna ay yumuko at manalangin. O God Almighty, behold us thy loving children, offering thee today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we may merit the blessings of ourselves, our school, and our beloved country, the Philippines. Amen. Ngayon, tayo ay nasa ika-4 na markahan, Module 2, at ang ating leksyon sa araw na ito ay paggalang Ngayon mga bata ay babasa tayo ng isang kwento. Handa na ba kayong makinig mga bata? Magaling! Ang pamagat ng ating babasahin ay Si Ruben, ang Batang Magalang. Bukas ay araw na ng pasukan. Lahat ng mga mag-aaral ay sabik ng pumasok sa paaralan. Habang nag-aayos ng gamit si Ruben para sa kanilang unang araw sa ika-4 na baitang, bigla siyang tinawag ng kanyang nanay Meling at sinabi, "Anak, umaga na. Bumili ka muna ng itlog para sa ating almusal." Sumagot si Ruben, "Opo, inay. Antayin niyo po ako at ako'y pupunta na sa tindahan para bumili ng itlog." Pumunta na si Ruben sa pinakamalapit na tindahan at lahat ng kaniyang nadadaanan ay kanyang binati ng magandang umaga. Lahat sila ay tuwang-tuwa sa kanya dahil sa kanyang murang edad ay hindi siya nakakalimot sa mga magagandang asal na bihira na lamang makita sa mga kabataan ngayon. Batay sa binasa nating seleksyon o kwento mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Dalawa, anong katangian mayroon ang ating pangunahing tauhan sa kwento? Ikatlo, paano ipinakita ni Ruben ang pagiging magalang sa kanyang ina? Ikaapat, kung ikaw si Ruben, paano mo ipapakita ang pagiging magalang sa iyong kapwa? At ikalima, bakit mahalaga ang pagiging magalang sa ating kapwa-tao?
Mga bata, lagi nating tatandaan na sagrado ang buhay. Ito ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa atin. Mahalaga na maunawaan natin ang layunin ng buhay. Ang ating buhay ay hindi natin sarili. Ibig ng Diyos na ihandog natin ito sa ating kapwa o sa ibang buhay na kaniyang nilikha. Ibig ng Diyos na ating padaluyin ang buhay para sa ibang tao. Kung gayon, pananagutan nating mahalin, igalang, at pahalagahan ang ating kapwa. Maraming paraan upang pahalagahan ang ating kapwa-tao. Karaniwan sa mga ito ang pagtugon sa kanilang pangangailangan sa panahon ng kahirapan. Madalas na nangyayari ito sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo, baha at lindol. Huwag din nating kaligtaan ang mga pagkakataong kailangan nila ang ating tulong o kalinga sa panahon ng kahirapan at problemang kinakaharap. Naipapakita rin ang pagpapahalaga sa iba sa pagtuklas ng mga suliranin para sa kapayapaan at higit na nakakarami. Ang pagpapahalaga sa ibang tao ay naipapamalas sa pamamagitan ng pagdamay sa kanila sa panahon ng kalungkutan, sa kanilang pag-iisa, sa mga panahong nangangailangan sila ng karamay, sa kabila ng paghihirap at pagdurusa, nakasisilip tayo ng pag-asa dahil sa kanilang handang dumamay, tumulong at kumalinga. Ngayon mga bata ay gawin natin ang gawaing ito. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Una, nakalimutan mong dalhin ang iyong ballpen. Magsusulat ka. Ano ang gagawin mo? A. Kukunin ang ballpen ng katabi ng walang paalam. B. Hindi na magsusulat. C. Manghihiram ng maayos sa katabi. At letter D. Hindi na gagawa ng gawain. Kalawa, may bagong laso ang iyong ate. Ibig mong itong gamitin. Ano ang gagawin mo? A. Magsabi sa ate. B. Itatago sa bag. C. Gagamitin ng walang paalam. At letrang D. Lahat ng nabanggit. Ikatlo, ibig mong gamitin ang bag ng iyong kuya pero nakaalis na siya. Ano ang gagawin mo? A. Gagamitin ito ng walang paalam. B. Magsasabi sa nanay. C. Pagpapaalam ang paggamit dito at magsasabi muna sa kuya. At letrang D. Kunin ang gamit ni kuya. Ikaapat, gusto mong hiramin ang tali sa buhok ng ate mo. Nagpaalam ka sa kanya pero hindi siya pumayag. Ano ang gagawin mo? Gawa ang mali, ano kaya ang magiging epekto nito sa ugnayan mo sa iyong kapwa? Ikaapat, sa mabubuting bagay na minsan mo nang ginagawa, ano kaya ang maaari mong gawin at bakit? Kalima, kung hindi mo ginagawa ang mga nararapat mong gawin, ano kaya ang maaari mong o maaring maging bunga nito sa iyo at sa pakikitungo mo sa iyong kapwa? Ngayon mga bata, gumupit ng puso sa bond paper. Magbalik tanaw ka.
Isipin ang mga taong nakasalamuha mo na iyong ginalang o pinahalagahan. Isulat ito sa isang bahagi ng puso na iyong ginupit. Sa kabilang bahagi naman ay isulat kung paano o kung ano ang ginawa mo upang ipakita ang paggalang at pagpapalaga sa taong ito. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto pag-aralan ang editorial cartoon. Gamitin ito bilang gabay sa pagsulat ng isang maikling sanaysay tungkol sa paksang buhay ng kapwa-tao. Pahalagahan kung lubos. Isulat ang iyong sanaysay sa papel. Niyo ba ang ating aralin? Magaling! Lagi nating tatandaan, kailangan nating pahalagahan hindi lamang ang ating sarili, kundi ang mga taong gumagabay sa atin at mga taong nakakasalamuhan natin. Hanggang dito na lamang mga bata, hanggang sa muli, paalam!